Inilatag ng mga bagong lider ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga plano para masolusyonan ang ilang mga problema. Hiling ni DOTC Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, bigyan sila ng emergency powers para masolusyonan ang mga problema sa transportasyon at sa traffic. Si bagong DOJ o Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre naman, plano raw magtalaga ng Philippine Marines na magbabantay sa Bilibid. May report si Ivan Mayrina. Change is coming in 60 days para sa Department of Transportation. Sa lipatan ng pwesto kanina, iginiiti bagong DOT Secretary Art Tugade na sisiguruhin niyang mas magiging mabilis ang transaksyon sa kanilang ahensya, partikular na sa LTO at LTFRB. Pananagutin niya ang pinuno ng mga nasabing ahensya oras na makakita siya ng pila. Ipagbabawal na rin ang mga fixer. Para raw masolusyonan ang mga salasalabat na problema sa transportasyon, isinusulong ni Tugade ang pagkakaroon ng emergency powers para makapagpatupad ng mga polisiya na hindi nakakailanganin pang dumaan sa mga legal na proseso. 2 taon ang hinihingi nila para rito. Huwag niyong expectin sa akin na isosolve ko yan in 100 days with a magic wand. Kaya nga ho, ang unang bukal sa atin is your platform of special power. We do not intend to be arbitrary, capricious, whimsical, or confiscatory. Kasabay nito, inihain na rin ni Senate President Franklin Drilon ang panukalang Transportation Crisis Act of 2016 na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte para solusyonan ang matinding problema sa traffic. Tututukan naman daw ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang di umano'y korupsyon sa kanyang ahensya. Nakikipag-ugnayan na rin daw siya kay PNP Chief De La Rosa para ma-deploy ang ilang SAF personnel sa Bilibid. Pero bukod sa kanila, posible rin daw mag-deploy ng mga miyembro ng Marines na pansamantala magbabantay sa Bilibid habang sumasailalim sa pagsasanay ang mga kasalukuyang nagbabantay roon. Pinag-aaralan na rin ang posibleng paglipat sa Camp Aguinaldo ng mga high-profile inmates. Kakailanganin din daw ng mga karagdagang signal jammer para tuluyang mapigilan ng mga illegal na operasyon sa loob ng piitan. Meron na pong nag-respond sa akin na meron daw isang jammer na hindi maaring ma-overcome ng boosters ng mga drug lords. Ang price po nito ay 10 million pesos at yan po ay made in Israel. Pagbuo ng National Task Force on Illegal Drugs naman ang tututukan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay bagong NBI Director Attorney Dante Gueran, nasa 2,000 karagdagang tauhan ang kakailanganin nila para tutukan ang problema sa droga. Sa unang araw naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol, una raw sa kanyang listahan ang siguruhing may sapat na supply ng bigas sa bansa. Nakatakda raw maglaan ng 1 bilyong piso kada rehiyon na magsisilbing tulong sa mga magsasaka at para mapunan ng 1.8 million metric tons na kakulangan sa supply ng bigas. One day, baka tamaan tayong sabay-sabay. Pilipinas, Vietnam, Thailand, Cambodia, tamaan tayong sabay-sabay ng El Nino. It's no longer a choice. It has become a must that we have to attain rice sufficiency. Kasabay ng kaliwat ka ng turnover ceremony sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, itinalaga na rin sina Attorney Rodolfo Salalima bilang kalihim ng bagong tatag na Department of Information and Communication Technology. Si Angelito Banayo bilang Managing Director ng Manila Economic and Cultural Office at Liza Masa bilang Chairperson ng National Anti-Poverty Commission. Ivan Mayrina, GMA News.